pag-asang magsisi. Kapag ang tao hindi born again, wala ho talagang pag-asang magsisisi yan. Bakit to? Spiritually dead. Kapag ang tao ay patay, patay ho talaga. Hindi ho nakakita, hindi nakakaamoy, hindi nakapagsalita. Walang pangsyon. Kaya ang sinasabihan dito ng Panginoon na binibigyan pa ng pagkakataon na magsisi, kaya hindi pa niya itinututo yung kanyang galit. Yun, yung galit niya, patak-patak lang, no? Isa sa Cebu, sa ganito. Kasi nga, binibigyan pa ho ng pagkakataong magsisi. Ang tanong, nagsisi na ba kayo mga kapatid? Amen. Palaging panawagan, lumang tipan, bagong taon. Lumang tipan, bagong tipan, repent. Yun, magsisi. For the kingdom of God is, ano po meron? Is near, is coming. Malapit na po ang paghahari ng Panginoon. Siyempre, paghaharin yon, yung paghaharin eternal. Kasi yung paghahari dito sa mundo ng Panginoon, nag-i-exist na po. So, ibig sabihin mga kapatid, dito po sa mundong ito, marami natin naranasan mga parang nakakamanga, no? Nanood tayo ng TV, ang daming namatay doon sa Cebu hanggang ngayon, hinahanap pa yung mga bangkay, hinuhukay, hindi o taong nabuhukay bakuna. Kasi nga, siyempre, natabunan po yung bahay, sa buong bayan, noon, no? Intensity 6.9 ang lakas. Kung sintro po, kayo nung lindol na yun, ano dito sabi mo, nawa hindi mangyari, ay ang lakas po nun. Parang ganito po kayo, mga ganun po. Kaya ngayon McDonald's doon, diba? Ang dami mga building, talagang nag-collapse po. Bakit to? Wala akong matibay sa Panginoon. Pag nagalit po siya, kaya niyang paugayin ang buong mundo. Kaya hindi pa niya ginagawa. Kasi pag ginawa talaga ng Diyos, intensity 20, may matitara pa buong tao. Wala na ho. Kaya ito po yung sabi ni Peter. Anong sabi ni Peter? Sulat niya, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuot sa inyo na hindi niya ibig na sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So ito na po yung panahon mga kapatid. No? Huwag na tayong magparelax-relax sa buhay dahil ay yung mga taga Cebu kaya sa kapalagay nyo, nanood nga ako ng compilation kung paano nangyari nung nangyayari. Yung iba, nagiinuman. Yung ina, nag-video okay, kung ano-anong mga ginagawa. Wala akong nakita ko, nagpipray, bata. Pagka naglito, ganun lang siya. Pero bihira yung naabutan na nandun, na nagbabasa ng Bible, wala puro ang nadatnan ay puro nandun sila sa more kasiyahan. So nawa, madatan tayo sa magandang sitwasyon kapag dumating ang Panginoon mga kapatid. Dahil hindi mo biro-biro ang Diyos. Ang Diyos po hindi nagbibiro. Pabiro-biro tayo minsan. Parang wala lang sa atin ang gawain ng Panginoon. So dapat po tayo magseryoso na. Hindi mo pwedeng saka na lang. Sa palagay nyo, may bukas pa kaya kung sasabihin mong saka na lang? Sabi nga, huwag mong ikabahala ang bukas. Sapat na ang araw na ito. No? Sa araw na ito nga mo din. Hindi natin alam, pagkatapos ito, anong mangyayari. Kaya bigay na natin ang tudo-tudo na paglilingkod kapag naglilingkod tayo. Saka na lang po, Pastor, pag ako'y senior citizen. Ngayong bata ka nga, hindi ka makapaglingkod. Samantalang sa Biblia, Ecclesiastes 12, habang bata ka pa, maglingkod ka na. Hindi sinabing habang matanda na. Kapag bata ka pa, maglingkod na. Bakit ito? Kapag matanda na, minsan hindi na makalakad. Kapag matanda na, hindi na makakita. Ang dami ng, ano pong tawag doon? Ang dami ng nangyayari sa may edad. Di ba? Ako nga, marami na nangyayari sa akin eh. Ako ngayon nagtataka, bakit kaya nangyayari? Anong pag-aaral ko? Ganun mo talaga habang nagkakaedad. 58 po ako, papunta na sa 59. Marami na akong nararamdaman. Kasi marami akong itinanim. Kung anong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kasi nung binata ako, abusado po ako sa katawan. Kapag Sabado, galing construction, maliligo. Bakit? Pupunta kami sa warehouse. Alam, pupunta ka sa warehouse, maliligo. Galaw, pagod maliligo ka. So, kaya minsan, sabi ni Mason, pag natutulog ako sa gabi, parang ako ba ganun, oh? Parang nag-i-stretch eh. Anong tawag doon? Pasmado.
So, aayusin natin, kayong mga bata, mabuti nga kayo, nagsimula kayo sa dito na bata pa. Tayong mga senior citizen, ngayon lang natin nalaman na ang totoo eh. Pero di pa naman uli ang lahat. Sabi nga, huli man at pagaling, naihabol din. Kaya huwag po tayong mag-alala. Dahil wala hong nauna, walang nahuli. Ang importante, seryoso tayo maglingkod sa Panginoon. So punta po tayo sa ating lesson ngayon, mga kapatid. Doon sa ating binasa, sabi ni Apostol na Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So yung puot ng Diyos ay nahayag po sa langit. Kaya makita natin, yung mga kalamidad na yan, di natin alam, puot na po ng Diyos. Kaya nangyayari yan. Bakit to? Sabi ng talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan. Yung lahat ng kasamaan. Ayan tanong, saan ba nagsisimula ang kasamaan? Sino ba ang pasimuno ng kasamaan? Siyempre, yung tatay ng mga sinungaling, si Satanas. Yun po yung pasimuno ng lahat ng kasamaan. Pero sa Biblia po, lahat ng kasamaan, sabi ni Apostol na Pablo, 1 Timothy. Tingnan natin, chapter 6, simulan natin sa verse 9. Sabi sa verse 9, but they that will be rich fall into temptation, and snare into many follies and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. Ito po, verse 10, sabay-sabay tayo. For the love of money is the root of all evil. Lahat ng kasamaan ay nagsisimula sa pag-ibig sa salapi. Yon, ano po ang viral ngayon mga kapatid? Blood control. Yon. Marami yung control. Mayroong tinatawag na food control. Yon, naghinay-hinay kayo sa pagkain. Yun tama, food control. Ano pa? Na biblically, self-control. Yon, mga control yun eh. Tama naman yung blood control. Pero ang problema, ang nakita natin, puro blood, walang control. Bakit to? Nasa bulsa na ho, yung dapat ay ma-control ng mga malalamig na bulsa, brad. So, sa Biblia po, ang pinakamataas na control, God is in total control. Lahat nangyayari ito sa mundo, kita mo, bakit ko na-rebuild yung mga kawatan sa gobyerno? Dahil sa blood control. Di ba? Talagang pinabahan ang todo ng Diyos. Dito sa Manila, talagang hanggang lig, yung bahay, yun, doon nag-proclaim na si BBM, o mahiya naman kayo, yung mga walang hiya kayo, hindi pera nyo yan. Ito po, bali-balita ang pera. So, lahat ng kasamaan ay nag-uugat saan po? Sa pag-ibig sa salapi. Hindi masama ang salapi. Hindi masama ang pera as long na ginagamit natin sa tama. Pero kung ang pera ito ang naglalayo sa atin sa Diyos, abay di baling yung pera natin tama lang. Pero kung ang pera ito ay mawawalay ka sa paglilingkod sa Diyos, di ka na makapagbasa ng Biblia, di ka na makapanalangin, di ka na maka-attend ng fellowship dahil sa gusto mong kumita ng pera, yun po ang malaking problema. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos ang nagbigay ng trabaho sa atin, ang Diyos ang nagbigay ng negosyo sa atin, ang Diyos ang nagbigay para kumita tayo. Amen. Tapos pagka kumita tayo, hindi na tayo nagkikita-kita. Yun. Kasi puro kita ang gusto mo. Kaya ayaw mo nang magkita-kita. Ang nakikita mo lang, naku, ang laki ang susunduin ko. Mayroon kong regular income. Mayroon kang overtime income. Yun, ay panggabi ka pa. Abay, matindi pa, no? Di ba, panggabi, may dagdag yan eh. Sino nga nakaranas pang panggabi? Ako po nakaranas, sumuko po ako. Yun, sa electronics. 3 shift kasi yun eh. 6 to 2, 2 to 10. Ano pa yung sunod? 10 to 6. Ako pwede straight. 6 to 2, 2 to 10. Pero ayaw ko naman 10 to 6. Talagang parang mamamatay na ako. Kasi alam mo yung tulog mo, hindi mo magagawa kasi nga panggabi.
So, sabi ko doon sa supervisor ko, Sir, magre-resign na po ako. Hindi po hanap patay, ang hanap po, hanap buhay po. Tawag yung supervisor. Kaya po yun, ilang linggo akong panggabi, sumuko talaga ako mga kapatid. Kaya naghanap na ako ng ibang trabaho na pang-araw lang, hindi pang-gabi. Kaya, ano yung punto natin mga kapatid? So sabi doon, for the love of money is the root of evil, which while some coveted after, they have erred from the faith. Yun, nalayo na po sa pananampalataya. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay huwag ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming kalubayan. Sa palagay nyo kapatid, si Alcantara, yon district engineer ng Bulacan, yung kanyang assistant na si Hernandez, masaya ba sila ngayon o malungkot? Malungkot, nakapress po yung kanyang kayamanan. Yung kanyang mga sasakyan ay kinuha ko ng custom. Sa palagay nyo, si Diskaya, na may-ari ng 80, hindi 40 ha, 18 sasakyan. Malungkot ngayon sila o masaya? Malungkot. Totoo po yung sinasabi sa Bible na kapag minahal mo ang pera ng higit sa Diyos, kalungkutan ang resulta nito sa kaduluduluhan. That's what I meant. Sa una lang po masaya yan. Where to meet. Nagkakabal ka ng salapi, nalimutan mo na may Diyos na nagbigay sa iyo at di mo na-appreciate sa kaduluduluhan, kalungkutan ang resulta nito sa mga taong ayaw kumikilala sa Diyos. Ayaw i-appreciate na ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan. Kaya makita natin, kung babalikan natin, ang sabi ng ni Apostol Pablo, sapagkat ang puot ng Diyos. Puot ng Diyos mga kapatid. At kung babalikan nga natin yung unang daigdig sa Genesis chapter 6, puot din ng Diyos ang nangyari kaya binunaw ng Diyos ang unang daigdig. Tinatin ang Genesis chapter 6, verse 5. Sabi ng ating talata, and God saw that the wickedness of man was great, and the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ganun mo yan mga kapatid. Yung unang mga tao, yung unang daigdig na nilikha ng Diyos, ano ang nakita ng Diyos? Sabi ng talata, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay bawang masama lamang na parati. Ibig sabihin yung puso ng tao, wala nang iniisip, wala nang hinahakal itong na mabuti, puro kasamaan na. Nakita ng Diyos yun, wala nang gumagawa ng mabuti. Kaya anong ginawa ng Diyos? And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the earth, for it is repented me that I have made them. Nalungkot ang Diyos sa kanyang nilikha. Bakit nagkaganon? Wala nang gumagawa ng mabuti, wala nang nag-iisip, wala nang umahaka. Lahat ay puro kasamaan na ang iniisip. Kaya nagpasya ang Diyos. Anong pasya ng Diyos? Bubunawin ko ang mundong ito. Wawalisin ko. Parang wawas out ng mga tao, pati mga kahayupan. At nangyari nga po, di ba? Dahil sa matinding galit ng Diyos, yung kanyang puot. Kaya sabi doon sa verse na yun, sa Romans 1:18, sa talata, sapagkat ang putang Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalimuan ng mga tao. Kasamaan, kalimuan, paano tayo nagiging masama? Kapag hindi na tayo sumusunod sa gusto ng Diyos. Sapagkat may prinsipyo ang Diyos mga kapatid, nakasulat na po dito, yung prinsipyo niya, Genesis to Revelation. Ang tanong, nagbabasa ko ba kayo ng Biblia para malaman nyo ang gusto ng Diyos? Pastor, nagbulong sa akin kagabi, sabi sa akin, magpastora ka na. Sa atin, wala akong pastora. Pag yun ang narinig nyo, hindi tinig ng Diyos yun, tinig ng demonyo po yun. Sapagkat sa Biblia, hindi po pinapayagan na ang babae magpastora. O tapos marinig mo, pumunta ka na sa sauna.
magpastura ka na doon. Pag narinig mo yung sister, huwag mong paniwalaan Diyos yun. Dahil sa Biblia, kailanman hindi pinapayagan ng babae magturo ni mamuno sa loob ng iglesia. Yun, kabawal-bawalan. Kaya iingatan natin, baka ang narinig natin hindi nakinig ng Diyos. Baka tinig na ni Satanas yan. Kasi alam mo naman ang tinig ni Satanas kung saan nanggagaling yan. At may ginagamit siya. Tandaan po natin, ang ginamit ni Satanas sa Garden of Eden. Ano pong ginamit? Ahas! Bakit ahas? Tahimik po ang ahas. Hindi po siya madaldal. Pusa na lang siyang nanunuglaw. Kaya mag-ingat po kasi kayo sa mga tahimik. Baka tuklawin ka na yan. So, ano sabi doon? Sa mga gumagawa ng masama, ano pa? At kalipuan ng mga tao. Yung kalipuan ng mga tao. Tandaan po natin mga kapatid, na ang Biblia, nagtuturo ito ng tama sa atin. Kapag araw-araw ka nagbabasa, itinutuwid dito yung mga mali natin. Halimbawa, nung ako'y umiinom ng alak, hindi naman masamang uminom ng alak. Pero sabi sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglasing ng alak sapagkat kinaroroonan ito ng masamang ng kabuluhan. Nung nabasa ko yun, parang biglang sa puso ko, sa isip ko, masama pala ang maglasing. Sa isip ko, paano ako hindi malalasing kung hindi ako uminom? Maganda doon, hindi na ako uminom para hindi ako malasing. Kung makukontrol mo, kasi sa Europe naman, wala naman problema yung pag-inom, di ba? Kasi malamig doon. Talagang pag kumain sila, may alak. Ang dito sa Pilipinas, malamig doon ba? Mainit ka, ba't pag-inom ka ng alak, anong purpose? Yun. Yung purpose na to, alam naman dito sa Pilipinas, basta may labisa. Dito sa Pilipinas, basta may labisa, ang gusto po ay buti! Pangalawa, pulutan. Yan. Alam ko yan Ilang taon mo po dyan. 20 years po akong ganon. Basta may labisa, alam ko na iniisip yan. May labisa. Kaya may buti. May pulutan. May pulutan, may kutsara. Pero, Biblia po, maliwanag. Basahin nga po natin yung sinasabi ng Bible mga kapatid. Marami yung mga prinsipyo na dapat natin matutunan para maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Tingnan po natin, Ephesians 5:18. Ano po yung sabi ng Biblia? Sabi po doon, and be not drunk with wine when it exists, but be filled with the Spirit. Ang sinasabihan po nito ay iglesia ng Efeso na sabi ni Apostol na Pablo, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kabuluhan. Bakit yung sinugbog ng asawa ay kasi ang asawang babae? Kasi yung asawa ay lasing. Kauwi ng lalaki ay walang sinain. Kaya sabi ng lalaki, ito na lang ang lalaki. Nagkakagulo. Proven po yan mga kapatid. Kapag ang isang tao yung lasing sa anak, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. At minsan, ano ang nangyayari mga kapatid? Minsan, kapag naglalakad yung isang lasing, kahit napakalakad yung kalsada, anong nangyayari? Parang napakaliit ang kalsada. Huwag ganun yan. Sigsag. Naranasan ko po talaga yan. Noong nasa bukid kami, may pinapit po, di ba? Eh kasi, siyempre may may tinatawag na kanal. Bawat takbong po, kanal po. Kaya pag-uwi ko, puro putik. So, dami ko experience sa kamunduhan. Kaya nga ako, nung na-convert ako sa believers, talagang itinuto ko na. Kasi sabi ko, Lord, babawi ako. Kasi nung ako'y hindi Kristiyano, talagang puro kamunduhan talaga. Alak, babae, sugal, sigarilyo, lahat ang kamunduhan. Wala na talaga Sabi ko nga kung kukunin mo na ako, Lord, nagpipray din ako noon. Bakala ka kung ako'y kukunin mo. Ready na ako, alam mo, ready ako, pero puro kamunduhan ang ginagawa ko. During the time yun, mga kapatid. Kaya nakita ko po na kapag gumagawa tayo ng mali, mayroong kaagad palo ang Diyos sa mga anak niya. Mayroong agad disiplina, hindi niya palalampasin ang mali ginagawa. Mayroon ang Diyos po natin ay hindi konsentidor. Basta mali ay mali. Talagang papaluin tayo para tayo ay matuto. Kaya makita natin, ano pong sabi dito sa
sunod na bahagi natin, tinan po natin. Sabi doon sa binasa natin, wrath is defined as the emotional response to the perceived wrong and injustice. Yun. Often translated as anger, guarded oath, indignation, vexation, irritation. Both humans and God express wrath. Diyos at ang tao ay nakakaramdam ng galit po. Yun. Ang Diyos nagagalit na po. Tayo, di ba? Ganun din. Kapag nagpuyos yung galit talaga natin, parang anong nakita nyo sa taong galit? Namumula. Yung mga matay nagdidisik. Ganun yan. So, tingnan natin in the Old Testament, Israel idolatry. Kaya nagalit ang Diyos sa bayan Israel because of idolatry. Dito po sa, tingnan muna natin, sa Psalms 78, verse 56, 65, sabi doon, yet they tempted and provoked the Most High God, and if not His testimonies, gawin may tinalukso at nanghimagsik sila laban sa kataas-taasang Diyos at hindi iningatan ang kanyang mga patutuo. Ito pala yung ginawa ng bayan Israel. As a chosen people by God, ano ang ginawa nila? Naghimagsik laban sa Diyos. Sa kataas-taasang Diyos, gano'n mo, maghimagsik ka sa Diyos. At hindi iningatan ang kanyang mga patutuo. Tandaan po natin kapag mayroon tayong Biblia, iingatan natin yung mga narinig natin. Iingatan natin yung mga nabasa natin. Saan natin iingatan? Sabi sa, tingnan natin sa Psalms. Psalms chapter, sa Psalms chapter 119, verse 11. Sabi ni King David sa verse 11, sabi doon, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So yung salita ng Diyos, iingatan natin sa Lord sa puso. Huwag lang puro muso, alam mo, kapatid, mabait ako. Di ba mabait ako, Brad? Ba't ba ako tatanungin? Alam mo sa sarili mo. Di ba, sister, baka Diyos ako. Tandaan po natin, ang Diyos po ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso natin. Yes, amen. At yan ay magmamanifest mismo sa ginagawa natin araw-araw. Paano mong nasabing mabait ka? Kung ang yung bibig mo, hindi talagang parang Armalite. Minumura mo yung kapitbahay, minumura mo, parang kang Israel at saka Iran, nagpapalitan kayo ng alin? Ng bala! Kung sino ang, anong tawag doon, yung panangga ng Israel? Yung panangga, kapag binumba sila ng Palestino, may panangga, Iron Dome. No? So, tayo po mga Kristiyano ay, ang panangga natin ay, kapag nakarinig tayo ng masamang salita, anong ganti natin? Pag sinabing, pangit ka! Anong ganti namin sa tao? Mas pangit ka! Grabe, ay, talagang gera talaga. World War II talaga mangyayari doon pag ganong gantihan. Ang sabi po ng Bible, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, wala kang response na masama. Ang sabi ng Bible, kapag mayroong mga nagsasalita sa iyo ng masama, ito ang dapat ginagawa natin. Yun, napakaliwanag. Ang sabi ni Apostolo Pablo, Romans 12:19. Ang sabi niya, dearly beloved, ang nagpil pa ni Apostolo Pablo Sabi niya, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So kapag tayo may mga taong nagsasalita ng masama sa atin, patalikod. Ano yung mga taong nagsasalita ng patalikod? Ang tawag ho doon ay ano? Ano ang tawag sa mga nagsasalita ng patalikod? Ha? Salaksan nyo. Kayo maglaksan po nyo ulit.
Patalikod. Sinasaksak po tayo ng patalikod. Pero kapag nalaman natin yon, huwag mo tayong maghihiganti. Ang sabi po ng Biblia, huwag kayong magagantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diba? Napakasarap po na walang kaaway. Kapatid, yung naglalakad ka na wala kang iniiwasan. Maraming tao. Naglalakad na natatakot eh. Ay, nandiyan ko si Sister Perla, dito ako dadaan. Eh, ang problema, Sister Perla, dumating, ay, dito ka. Habang iniiwasan mo, nagtatampo talaga kayo, mga kapatid. Kaya maganda ho, wala ho talagang kasamaan ng loob. Kaya ang Biblia, ano ang sabi ng Biblia mga kapatid? Bago pumunta sa bahay-sambahan, ito po ang payo ng Panginoon, Matthew 5:23. Bago pumunta kayo dito, may kasamaan ng loob. Hindi ho kayo tatanggapin ng Diyos yung pagsambang ginagawa natin. Bakit to? Sabi ng Panginoon, therefore, if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother had ought against thee, kaya kung ang inihandog mo ang iyong kain sa dambana at doon na maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, anong gagawin? Verse 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka na yung baka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ang gagbalik ka at ihandog mo ang iyong kain. Ang pinaka-importante pala, wala kang kasamaan ng loob pag ikaw ay sasamba sa Panginoon. Gala mo, sasamba ka na rito, pero ang naalaman mo, talagang pagdating mo sa bahay, talagang kahit parang ang akala ni Pastor siya ang pinagagalitan. Kasi nasa puso mo yun eh. Ang pinakadabis pag ikaw ay may kagalit, agad puntahan mo. Ibaba na natin yung pride. Ang Kristiyano, hindi na uso ang pride. Bayaan mo na lang sa mga fried chicken na yan. Sa atin, i-humble na natin ang ating sarili para tayo ay maging marapat sa Diyos. So, Ephesians, tinan po natin. Ephesians 4:26. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Mga ani Apostol na Pablo. Yon, sabi doon, be you angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Yon. Hindi naman sinabing hindi nagagalit, hindi nakupot, hindi sumasama ang loob. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Manimik yan sa mag-asawa. Yung nagkagalit bago matulog. Kaya, yung isa ay matutulog sa kama, yung isa ay doon sa sala. Huwag kang tulog dito ha! Outside yung kulambo ka! Yan ang nangyayari minsan. Kasi nga, yung sama ng loob, kapag hindi natin pinakawalan yan, magre-resulta ng maraming karamdaman. Pag masama ang loob mo, di ka makatulog. Eh di insomnia. Kaya bukas, yung mata mo, para kang zombie. Bakit o? Di ka nakatulog, magdamag eh. Saka iisip mo doon sa kaaway mo. Yung kaaway naman, kaaway mo, tulog na tulog. Ikaw naman di makatulog. Sino ang talo? Di ba ikaw? O. Pag ikaw ay may samaan na loob, hindi ka makakain kahit pa anong sarap ng pagkain. 12 po tayo. Para ka na dyan, Pastor, di ako wala talaga akong ganang kumain. Bakit? Masama ang loob ko. O pag masama ang loob mo, di ka makakain, ano ang mangyayari sa'yo? Isang linggo kang hindi makakain. Payat ka. Butot, balat na, maabutin mo. Tapos pag naalala mo yung kaaway mo, tumataas ang pressure ng dugo mo. Ano bang pinakamataas na dugo para ma-stroke? Naalala mo talagang parang, pag nakita ko yun, talagang bagan yan. So iwasan nyo kapatid. Maganda, the best. Makipagkasundo, reconcile. Yun. Kahit pa kasama sa bahay. Kami ni Mrs., alam nyo, nag-ano rin kami, minsan, parang gusto ko nang sadyain. Nawa makipag-ibig eh. Pero sabi ko, Lord, matawad. Humble na ako. Kumaya, magkasundo kami. Mga oras lang. Talagang, binababa ko na yung pride ko. Kasi tayong mga lalaki, dapat ang mataas ang pasensya, mga lalaki. Tas lahat ng lalaki. O, tas nga, lahat ng mga lalaki.
Tayo ang mataas dapat ang unawa sa ating mga asawang babae. Kasi ang mga babae may mga mood 1 eh. Mood 1, mood 2, mood 3. Pag may mood 10 yan, tumakbo ka na brad. Delikado na tayo dyan. So dapat mahaba ang pasensya. At kayo naman mga babae, ano naman, ayusin naman yun. Nagturuan-tuloy yan. So, iwasan nyo na sumamaat din ang loob ng lalaki. Baka naman na paulit-ulit lang na ginagawa ng babae. Yun. Ano ba ang ikinasisiya ng lalaki? Yung pagdating sa bahay, ay may lutong ulam na. Yung paborito. Yun. Kaya alamin nyo, ano yung paborito ng mister ko? Ang paborito ng mister ko, adobong kangkong. Napakasimpleng buhay lang, di ba, brad? No? Basta may adobong kangkong. So, balikan po natin yung dito po sa Lumang Tipan, no? So, yung bayang Israel, kaya nagalit ang Diyos. Anong reason? Sabi doon, naghibagsit sila laban sa kataas-taasang Diyos at hindi iningatan ang kanyang mga patutuo. 57, but turned back and dealt unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. Kundi nagsatalikod at nagsigawang may paglililo, na gaya ng kanilang mga magulang, sila'y nagsilisyang parang magdalayang busog. 58, for they provoke him to anger with their high places, and move him to jealousy with their graven images. Sapagkat binungkay nila na siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako, at dinilos nila siya sa panibugo ng kanilang mga larawang inanyuan. Kaya during the time ng Lumang Tipan, talagang ipinagbawal ng Diyos ang rebulto, yung images. Kundi babalikan nga po natin yung Exodus chapter 20. Buksan natin mga Biblia, mga kapatid. Exodus chapter 20 verse 4. Sabi po dito, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God. Ang Diyos po natin sinuso, mga kapatid. Ayaw niya na mayroong nakakalampas sa pag-ibig niya sa Kanya. Kaya di ba, isa sa mga utos ng Panginoon sa Matthew 20:37, love God above all. Pangalawa na lang ang nanay mo, asawa mo, pangalawa na lang sila. Ang number 1 talaga sa puso natin dapat ay ang Diyos. Kaya nga, love God above all eh. Ay minsan, love God. Ano pong nangyayari minsan? Love God. Pastor, di ko kaya yan. Kaya, ipanghuli ko na lang si Lord. Number 10 na lang. Kala mo? Kaya, magtataka ka pa kung anong nangyayari sa buhay mo. Ginawa mong number 10, number 9, number 8, number 7. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat ang gagawin natin, love God above all. I-priority natin ang kalooban ng Diyos. Kasi ito nangyari ito sa bahay Israel, na sila po, anong sabi doon? Tuloy natin. Sa God is a jealous God. Verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So, nahabag po siya kanino po sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo sumunod, nako, pababayaan na lang tayo, baka mapasama tayo doon sa nangyari po sa Cebu. Galit po ang Diyos nun eh. Yung puot niya. Kasi nga po, marami na hong taong gumagawa ng kasalanan. Tingnan po natin yung Job. Dito po sa Job chapter 9, verse 5 and 7, which removeth the mountains. Ito, tinatalakay ni Job kung sino yung Diyos natin. Sabi doon, and they know not which overturneth them, and his anger, na siyang naglilipat ng mga bundok. Yun. Ang Diyos lang po may kakayanang lumipat ng bundok. At hindi nila nalalaman pagka inililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Yung paglindol pa nga mga kapatid, ay resulta ito ng galit ng Diyos. Nililiglig niya. Sabi ng talata, sabi doon, verse 6, which shaketh the earth out of the place, and the pillars thereof tremble.
na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Eh, sino may kakayanan nun? Ang Diyos, mga kapatid. Mabuti nga, hindi talaga buong mundo ang niyayanig ng Diyos eh. Ano lang, probinsya lang eh. Ay paano kung buong mundo na talaga ganunin ng Panginoon? Oh, ito na. Ano mangyayari kaya sa atin mga kapatid? Kung ang yanig ng mundo ganito na, ang bilis. Para kang... So kahit anong tibay sigurong gawin natin ng bahay, wala talagang mangyayari. No? So, sabi mo sa verse 6 na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayanig. Verse 7, which commanded the sun. Yun, nauutusan niya ang araw. Na siyang nabuutos sa araw at hindi sumisikat at nagtatakda sa mga bituin. Kung gusto ng Diyos na hindi pasikatin ang araw, kaya po niya. Kaya niyang utusan lahat. Nalala po niya si Jonah, mga kapatid. Noong si Jonah inutusang mangaral sa Ninive, at anong sabi ng Panginoon? O Ninive, Jonah, pumunta ka sa Ninive, mangaral ka doon. Dahil ang tao doon, makasalanan. Anong ginawa ni Jonah? Sa halip na pumunta, tumakas. Kaya ako yung tatakas sa Panginoon, mga kapatid. Akala natin, makakataka tayo sa Diyos. Ano ang nangyari? Tumakas, sumakay sa barko, ibang direksyon ang pinuntahan. Pero anong nangyari? Pinabagyo ng Panginoon. Akala natin, ganun-ganun lang ang Diyos. Hindi mo tayo makakatakas. Eh, nagtaka yung tripulante. O, bakit nagbagyo? Wala namang sama ng loob. Wala namang sama ng panahon. Tayo umalis. Bakit nakaganito? Sino kaya may kasalanan? Nagpalabunutan pa sila. Uso pala palabunutan. Gusto niyo magpalabunutan tayo sa December? Ay, parang gusto-gusto Wala na tayo ng palabunutan. So, yung nagpalabunutan nga sila, ang nabunot po ay si Jonah. Kaya sabi ng kapitan, bakit ano bang ginawa mo? Eh, yun, nag-istorya na. Mahilig din sa chismis si Jonah eh. Alam mo, inutusan ako ng Panginoon, napunta sa Ninive, kaya ikaw pala may kasalanan eh. Kaya sabi ni Jonah, sige, itapon niyo ako sa dagat at para kumalma na. Baka mayroon dito, kaya tayo binabagyo, baka mayroon Jonah dito. Buhatin na natin, ilagay natin sa labas. Nung nilagay na itinapon na si Jonah sa dagat, kumalma talaga. Si Jonah lang talaga ang dahilan kung bakit yung barko, binabagyo. Nung nawala na si Jonah, talagang relax na yung mga tripulante. Akala ni Jonah, ligtas na pa rin siya. Nag-ready na po ang Diyos ng malaking isda. Ano pong pangalan ng isda, mga kapatid, kung nabasa nyo? Kung mamili kayo, balyena, pating, ano yung isa? Butanding. Butanding, balyena, saka yung pating. O alin sa tatlo? Balyena. Yun. Mababasa po dyan sa Matthew. Yun. No, kaya kailangan nagbabasa ng Biblia. Genesis to Revelation. Ang pagbabasa ay hindi yung pag nag-pray ka, Lord, ano ba yung kalooban mo ngayon? Marami nagbabasa ganun eh. Lord, ano ba ang kalooban mo ngayon? Nakapikit ka pa eh. Pagbukas, magpatiwakal ka na. Marami ngayon eh. Kung ano lang magustuhan basahin, yun lang. Nabasa mo yung talatang yun. Tapos sa Genesis, bababasa mo, gumawa ka ng barko. Pastor, nabasa ko, pag inuutosan ko ng Panginoon gawa ng barko, hindi sa iyo yun, kay Noah yun. Kaya pagbabasa ng Biblia, Genesis to Revelation, ganun no? Yan. Pag kung saan ka nagtapos, tatandaan mo. Para ka nagbasa ng message sa messenger. Saan ka nagsimulang magbasa ng message sa messenger? Dulo o una? Love letter o mga senior. Nakaranas pag love letter yan eh. Na nagfelicidad. Saan ka nagsimula magbasa? Sa una o sa huli? Sa una. Kasi nandun nakalagay, mahal kong felicidad. Tapos sa dulo, siyempre, babasahin mo rin dulo, Brad. Ang nagmamahal sa'yo. Buong babasahin mo yung sulat. Hindi yung mamimili ka lang. Mamimili ka lang ng babasahin doon sa love letter. Ay paano kung nasa gitna pala yung sabi?
alam mo, may padala ako sa iyo na $3,000. Hindi mo binasa yung gift, Brad. Kasi naiinip ka. Ang binasa mo lang yung una at saka yung dulo. Mahal kong Jan. Tapos ang dulo, binasa, ang nagmamahal, Mama. Hindi mo binasa yung gitna. Nandun pala may padala sa yung 3,000. So ang sulat ng Panginoon, hindi ho yan parang chap-chap. Kailangan basahin natin dire-diretso para malaman mo talaga ano yung konteksto ng binabasa. So, ano yung sabi doon dito natin? Verse 7, na siyang nag-uutos sa araw at hindi sumisikat at nagtatagda sa mga bituin. So, makita natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kontrolado niya lahat. Bituin, araw, buwan, mga hayop. Meron kami isang dating kasama palaging late sa church. Hinabol siya ng aso. Abay, siya pang nauna. Huwag ko pa yung magpapalit. Bay, habulin kayo ng mga aso dyan. Oh. So, pag alas 10, anong oras kayo pupunta dito mga kapatid? Alas 10 ang worship natin. Anong oras kayo pupunta? 10:30, quarter to 11, quarter to 12, closing prayer. Hindi ho pagsamba. Ang worship, binubuo po ng prayer. O sino nakaabot ang prayer? Opening prayer. Tapos ang kamay. Opening prayer, sino nakaabot? O gala mo yan, dami hindi nyo naabot yung opening prayer. Singing, sino nakaabot? Pastor, pinapatamaan mo kami? Oo, pinatamaan talaga kayo. O, preaching. Anong sunod sa preaching? Giving. Ay, pastor, lalabas na kami dyan. So, ang worship po yun. Kaya nawa, wala akong malilit sa pagsamba. Ay, bakit sa ibang bagay? Pag mga gathering ng mundo, alam mo, mayroon tayong ayuda. Take 3,000. 3 hours before yung bigay ng ayuda, nakapila na. Ang pila mula dito hanggang doon sa Maliksi. Bakit to? Ayuda Eh bakit pag sa Panginoon, parang 50-50 tayo mga kapatid. Dapat pag sa Panginoon, Lord, kanina maganda po yung mga bata. 1 hour before, nandito na sila. At ang ginawa namin, nag-practice kami ng kanta, 1 hour. Wala na tayo special number, papa-special number ko sana sila. Nag-practice na. So, kahit 30 minutes, quarter, wag lang malilate sa gawain ng Panginoon mga kapatid. Bigyan natin ng mataas na pagpapalaga yung ministry ng Panginoon. Kasi nakikita tayo ng Panginoon Kung late ka, okay lang kung na-traffic, no? Dahil dito, maraming traffic dito papasok. Pero kung nandito ka lang sa Belmont, ma-traffic, pastor, nag-text pa, pastor, na-traffic ako dito sa kapitbahay namin. Bakit? May harang So, nawa mga kapatid, no? Ma-priority natin ang ministry ng Panginoon. So, ano po? So, the wrath of God is constantly directed toward those who do not follow His will. Kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, direct po talaga tayo yung tatamaan ng galit ng Diyos. Sabi po ng Joshua 7:1, but the children of Israel committed a trespass and a curse thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Sirah, and the tribe of Judah took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Sa Tagalog, ang mga anak ng Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa tinatalagang bagay, sapagkat si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sirah, sa lipid ni Judah ay kumuha sa itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon, ito matindi mga kapatid, ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Nagningas, pag sinabing nagningas, makita mo yung mga taong galit na galit, di ba? Parang nagningas sa apoy. Makikita mo talaga. Matindi po pag nagalit ang Diyos mga kapatid. Ito, chosen people by God. Wala siyang pakialam sa ibang nasyon. Ang pakialam ng Diyos, yung chosen people, dapat madisiplina, dapat ituwid niya. Kasi ang daming pasaway Ang daming sa lumang tipan, ganun. Ganun din sa ating kapanahunan.
na maraming Kristiyano, kahit ilang beses na mapangaralan, ganon na ganon pa rin ang nilalakad. Kaya sabi ng Psalms chapter 2, verse 1 and 6, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Bakit ang mga bansa ay gugulo at ang mga bayan ay nangakakala na walang kabuluhang bagay? 2, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying. Sabi doon, ang mga hari sa lupa ay nagsihanda at mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon. Abay, nagkaisa para labanan ang Diyos. Pwede bang lumaban tayo sa Diyos, mga kapatid? Hindi. Pwede. Pero wala tayong kalaban-laban. Bakit to? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may likha ng langit at lupa. Lahat ng maibigan niya. Tingnan natin sa Psalms 115 verse 3. Ang sabi po ng psalmist sa bahaging yun, mga kapatid, para makita lang natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Sabi po dito, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath blessed. So yung Diyos natin na makapangyarihan, kung anong gusto niya, magagawa niya. Wala tayong pwedeng mareklamo doon dahil yung pagbagyo, paglindol, ano man ang nangyayari sa ngayon, ang Diyos po ay may intervention yan. Baka gusto na talaga ng Diyos yung mga anak niya ay talaga magseryoso lang maglingkod sa Kanya. Huwag nang pa-relax-relax. Lalo na, sabi nga ng Panginoon, maraming aanihin. Ngunit kakaunti yung mag-aani. Kung ikaw ay may lupa na 10 hektarya, ilang mag-aani ang kailangan mo? Marami. Kaya sabi ng Panginoon, idadalangin niyo sa Ama na magpadala siya ng mga mag-aani. Manghirap po mag-aani, mga kapatid. Sino nakaranas sa inyo mag-aani sa bukid? Yung talagang ani talaga. Yun. Diba? Yung gapas po yan eh. Yun. Hawakan mo yung tangkay ng palay. Kita mo, putol-putol po yan eh. Sa kagagapas, oh. Ito naman, nakagat ng pating. Bulok-bulok na brad eh. Kunti na lang natira dyan. Pag Sabat Linggo, nasa dagat kami. Ito naman, nagapas. So, lahat po ng disgrasya. Nadismaya. Sa panahon natin ito, kapatid, marami hong mga oportunidad na pwede natin gawin, especially sa ministry. Nung galing ako sa Ilocos, yun, kina Elder Manny, naggawain kami sa Pigdig, Ilocos Norte. Pagkagaling namin doon, pagkatapos ng service, lipat na naman kami sa isang lugar. Yun, noon, naggawain naman ulit kami. Sa maghapon, nakailang gawain kami. Bakit to? Ang daming gustong makinig ng salita ng Diyos. Sabi sa akin, Pastor, pwede bang mag-stay ka na dito? Sabi ko, kung anong kalooban ng Diyos. So, palagay nyo, kapatid, doon na po ako o dito muna? Dito. Ha? Dito kayo. Bakit po? Ikaw na ang pastor dito. Noon pa hanggang ngayon. Kasi magpapaalam na sa anak ko eh. So, ipag-pray natin, mga kapatid, kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi third week, kasama ko yung mag-asawa, magsisimula rin po tayo ng gawain sa Nasugbo, Batangas. Yun. Ipupuha raw pa ni Brother Jason ng apartment doon. Doon ako mag-i-stay. So, ipag-pray natin yung tansa, talagang intact na po yun. So, biyaya po ng Diyos na itong gawain dito po sa Belmont, lumalahawak na po talaga. Amen. So bukas po, nasa Pasay ako, tapos sa gabi, nasa Pasig. Yun, doon sa Pasig, talagang, medyo talagang, talaga doon, kasi, kailangan talagang maaralan ng gusto. So, dito rin, nandito yung kapatid ko, sa Lipa naman po siya. Magkakaroon na po sa biyaya ng Diyos. Mag-i-schedule na po tayo ng gawain doon na talagang service kung lulubin. Kung mayroong mga 10 baptized na doon, kailangan talaga mag-regular na service doon eh. Kaya itong mga kalalakihan natin, iiwan na natin dito.
titrain na natin, magpapalitan po sila. Yan, si Lilix, maasahan na yung mga yan eh. Si Brother Renz, si AJ, so si Brother Ariel, titrain na natin mag-press dito, Brother Ariel, no? Ang babawi kayo, tipagharian ti langit at sige. Pag Ilocano ka na lang, Brad. So, yun ang mensahe mga kapatid ng Panginoon, na sa mga nangyayari, di naman tayo dapat mangamba kung tayo po ay tapat sa Panginoon. Amen. Kumbaga paalala lang sa ating mga anak yan eh, na baka nakakalimot na tayo, baka ginagamit lang na Diyos yung pangyayari yan, baka pitik-pitik lang sa atin, na baka sabihin, ikaw na ang susunod. Pinapanood lang natin, di ba? Nakakaawa. Yung iba, yung isang pamilya, natabunan ko ng bahay eh. Yung isang ang babae, nasa kalsada, tapos anong sabi doon? Matindi yung hinagpis niya. At tayo, nanonood lang, parang kinakabahan tayo. Pero as long natapat ka sa Panginoon, tingnan po natin yung Psalms, no? Sabi ko sa inyo, maganda ho. Basahin nyo ng paulit-ulit yung Psalms. Ma-inspired ko kayo eh. Psalms 91. Kapag may mga ganitong mga nangyayari, maganda basahin po natin. Basahin natin ang buo. Kahit sa Tagalog na lang, siya'y tumataan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sa Diyos tayo magtitiwala, hindi sa tao. Inanay nita, sa ulo ko nito. No? Kasi kapag may problema si Nanay Nita, ito po yung minimumrise niya eh. So sabi doon sa verse 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Galam mo yun mga kapatid? Ililigtas daw sinong ililigtas? Yung mga anak niya, yung mga tapat na naglilingkod sa kanya, ililigtas ng Diyos sa mapanilong salot. Ano pa? Sabi doon sa verse 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Yung psalmist, maganda po yung kanyang pagkaano eh. Ano pa? Ikaw ay hindi matatakot sa kakilakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kong araw. Ang Kristiyano, wala ho naman talagang kinatatakutan yan, ang Diyos lang. Ano pa? Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man na sumisira ng katalihang tapat, kahit anong oras dumating yung salot, hindi dapat tayong matakot. Verse 7, 1,000 ay mabubuwan sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Galam mo, sa anak ng Diyos, hindi lalapit yung salot. Ay sa lumang tipan, paano ba sinasalot yung mga pinili ng Diyos? Tingnan natin mga kapatid, kung paano sinasalot, paano nagkakaroon ng matinding salot yung mga pinili ng Diyos. Dito po sa Deuteronomy chapter 28, no? At dito tayo magtatapos mga kapatid. Simulan natin sa verse 1, tapos tingnan natin yung kung bakit yung bayang Israel ay nakaranas ng matinding salot o galit ng Diyos. Tingnan natin. Sabi doon sa verse 1, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. The verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Siyempre, sino may gusto nito? Tayo. Gusto natin yung blessing na go-overtake sa atin. Gusto natin yung blessing, hindi ka pa pumunta sa lugar na pupuntahan mo, nag-iintay na yung blessing. Yung bayang Israel, hindi ganun ang nangyari. Hindi bawat puntahan nila dahil pasaway sila, ito yung nangyari sa kanila, verse 15. Tingnan natin mga kapatid. Verse 15, sabi doon, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and his statutes which I commanded this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee.
Dalawang ang mag-overtake sa atin, mga kapatid. Blessing at saka curse. Chosen people ito ng Diyos. Pero ang binibigyan mo ng ng Panginoon, na ito yung mangyayari sa'yo pag tapat ka. I-bless ka ng Panginoon materially. Kasi ang tinutukoy doon naman, hindi eternally. Practical na buhay ang tinutukoy dito. Conditional ang blessing ng Panginoon. Kapag tapat tayo sa Diyos, yung blessing, tuloy-tuloy po yan. Yan, tuloy-tuloy po yan. Pero pag hindi ka faithful, babalik ko yan. Wala nang darating sa'yo. Mai-stop na. Pero nagpe-pray ka, Lord, bakit wala pa blessing? Bakit natigil, Lord? Ba't tanungin mo si Lord? Tanungin natin sarili natin, mga kapatid. Amen. Itong pinakadabiso dito. 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo? Sabi noon, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self. How that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Sabi sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ano daw ang sisiyasatin? Sarili. Hindi ibang tao. Pero ang mga Pilipino, ano ang hilig? Mahilig magsiyasat ng ibang tao. Alam mo si ganito? Nahalatok pa nga siya eh. Ako rin. wala pang nag-amin na. Alam mo, ako, dami kong kasalanan sa Diyos. Alam mo, ako ganito ako. Puro siya na lang. Pero, di ba, pag nagturo ka ng isa, saan nakaturo yung tatlo? Sa iyo. Kasi gusto ng Diyos, ikaw talaga ang umamin. Ikaw talaga ang mag-eksama ng sarili. Baka ikaw naman ay nawawala na. Baka ikaw ay nagwawala na. Baka ikaw naman inalihan ng masamang espiritu. Pastor, hindi ako inalihan ng masamang espiritu. Pero nanginginig ka na, Pastor. Ito na ako. Diba sa 1 John 4:1, test every spirit. If the spirit is come from God, baka hindi na galing sa Diyos ang espiritu. 1 John 4:1, sabi ni John, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets and gone out into the world. Siyempre, ang context nito, yung tinatawag na mga false prophet, mga maling-aral, pero examinin din natin sarili natin, mga kapatid. Baka tayo ang unang nagkukulang. Kasasabi mo nang may kulang siya, ikaw pa lang may kulang. Baka kulang ka lang sa tulog, kulang ka lang sa vitamina, kulang ka lang sa paaraw, kulang ka lang sa ligo. Lahat na may kulang. Tapos sa iba mo, hahanapin yung kulang. Ikaw pala ang may pagkukulang. So, yun po mga kapatid, at balik po tayo doon sa ating teksto ngayon, no? Yung ating pinaka-text, sabi doon sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth and unrighteousness. So pag alam natin yung totoo, sa buhay natin yung mga kapatid. Huwag nating parang baliwalain ang gusto ng Diyos. Hindi po babaliwalain ng Diyos yung mga pagbaliwala natin sa Kanya. Lahat po'y may kagantihan po yan. Tingnan natin mga kapatid, yung 12, Ecclesiastes 12, 14, no? Maaga pa po naman. Para mahaba po yung ating mga inaaral. 12, simulan natin sa 13, no? Sabi doon, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tapos sa 14, for God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Maaaring hindi tayo nakikita ng pastor, hindi tayo nakikita ni kapatid, ni sister, pero may isang Diyos na nakakakita ng mga ginagawa natin, mga kapatid. Naku, tignan mo si pastor, baka nandyan na Pag nandyan na, magsipok ka. Pastor, nandyan na, ihagis mo yung bote. Natatakot po tayo sa pastor, pero ang Diyos po, nandyan po, nakatungay sa atin 24 hours. Kaya kung natatakot po talaga tayo sa Diyos, hindi natin gagawin yung mali.
Pag mali, mali po talaga. Huwag natin i-justify. May palusot pa tayo, di ba? Sino mga naalala nyo na may palusot sa Biblia? Na mga nakumpronta ng Panginoon? Mga kapatid. Si Adan mismo. Nung kinukumpronta ng Panginoon, ay bakit kumain ka naman ng bunga na pinagbawal? Ang tanong, umamin ba si Adan? Hindi umamin. Eh kasi itong binigay mong babae. Yun, kala po yan. Sa halip na umamin, nagturo. Eh yung babae naman, ano ginawa mo naman? Ito kasi ahas na ito. Yung babae at lalaki, parehong may pride. Walang humility. Walang pang-amin. Ganun o, minsan tayo eh. Minsan, turo ng turo. Kaya alam ko lang nagawa dahil sa'yo eh. Pasaway ka kasi. Wala, alam mo ang tukso, sabi nga, di ba, may kanta o tukso. Ano kasunod yun? Mga 80s, 60s. O tukso, ano ba ang kasunod? Layuan mo, ako. Wala akong tuksong lumalayo mga kapatid. Sa totoo lang. Wala akong tuksong lumalayo. Ikaw ang lalayo sa tukso. Kaya kahit anong kanta, kaya mali talagang kanta ni si Iba yun ba yun? O si Imelda Papel. O sino man ang kumanta, mali yung kanta eh. Wala akong tuksong lumalayo. Nasabi po ng James 4:7, submit then to God, resist the devil, and he will flee from you. So, kusang lalayo, pag nagpasakop ka sa Diyos, at labanan ang diablo, ang tukso, lalabanan mo. Ibig sabihin po, ikaw mismo, pag may tukso, kukontrolin mo. Ito yung sabi ng Panginoon eh. No. Pumunta sa iyo si Alcantara, ito, pastor, magbibigay ka sa iyo ng 10 million. Kasi malaki yung komisyon ko sa flood control. Eh, alam ko na eh. Tatanggapin nyo mga kapatid. Alam ko na galing sa masama eh. Pero nakakatukso, no? 10 million, Brad. Pastor, tanggapin mo na. Hindi naman malalaman ng membro mo eh. Ng kapatiran dito eh. Doon. Kahit di malaman, alam po ng Diyos yun eh. Yes. Amen. Eh, siguro pag 10 million at talagang mukhang pera, siguro pagkatanggap, hindi nyo makita yung pastor na yon. Mga kapatid, paalam! Pupunta na po ako sa New Zealand. Okay po, so mga kapatid, yan lang po at nawa, na-encourage po tayo. Magpatuloy lang po tayong sumumba sa Diyos at isama natin sa prayer yung mga ating mga ginagawa. So tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin mga kapatid. At maya magpaawit si Brother Relay. Salamat o Lord sa magang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat ulit sa mga salitang aming narinig ngayong umaga na nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa makapagpatuloy kami na maglingkod sa inyo sa kabila ng mga nangyayari sa aming bansa. Ay kayo po nawa o Diyos ang kumilos sapagkat alam namin wala kami magagawa kung hiwalay kayo sa amin, O Lord. Salamat o Diyos sa mga natitira pa po naming oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po